Magandang gabi po, Sir Jules. Ako nga po pala si Edgar. Nais ko lamang pong ibahagi ang nakakapanindig balahibo kong kwento. Nakatira po kami ng mga magulang ko sa Binangonan, Rizal. Ang inuupahan po Ilang naming minutes bahay pa? ay duplex. Bali, 2 unit po ito. Bali, yung isang unit po ay wala pong nakatira. Kaya solo na rin po namin ang isang buong lugar. Tapos may bakanting lote rin po sa labas ng bahay. At meron din pong malaking puno ng mangga. Madalas din po kami maglaro ng Mobile Legends ng mga kapatid ko. Bale, iyon po ang nagiging banding namin ng magkakapatid. At minsan, kasama din po namin naglalaro ng Mobile Legends ang papa ko kapag wala po siyang trabaho. Isang gabi po, Sir Jules, nakahiga ako sa aking kama. Tapos, init na init ang pakiramdam ko. Inisip ko na lang na dahil summer po, kaya medyo mainit talaga ang panahon. Mga alas 11 na noon ng gabi, Sir Jules. Lumabas ako noon ng aking kwarto. Pagkatapos noon, sinilip ko ang kwarto nila Papa. Nakita ko doon na natutulog silang dalawa ng kapatid ko. Kaya bumaba na ako ng hagdan. Pagkababa ko, Sir Jules, ay nanonood naman ng TV ang mama ko. At tinanong ko pa nga kay mama kung kanina pa ba tulog ang kapatid ko dito sa ibaba. Sinabi niya na kanina pa daw tulog ang kapatid ko at yung papa ko daw ay tulog doon sa duyan sa labas. Nagulat ako, Sir Jules, sa nasaksihan ko. Kasi bago ako bumaba ng kwarto ko, sumilip ako sa kwarto nila Papa. At kitang-kita ng dalawang mata ko, Sir Jules. Natulog sa kwarto si Papa at ang kapatid ko. Ang ipinagtataka ko lang, bakit natutulog sila dito sa ibaba ng bahay, samantalang nakita ko natulog sila doon sa kwarto. Kinilabutan talaga ako ng gusto, Sir Jules. Hindi ko muna sinabi kay mama yung nasaksihan ko. Kaya naglakas loob uli ako na umakyat sa taas ng bahay para silipin kung talagang nandun nga sila Papa sa kwarto nila. Kaya pagdating ko sa kwarto nila, laking gulat ko, Sir Jules, na natutulog pa rin si Papa at ang kapatid ko doon sa kwarto nila. Pareho silang nakatagilid at nakatago ang mga mukha nila, Sir Jules. Napatakbo talaga ako pa ibaba ng bahay sa sobrang takot. At ikinuwento ko na nga kay mama ang nasaksihan ko. Kaya pinagising na sa akin ni mama si Papa na natutulog sa labas ng duyan. Pagkagising nga ni Papa ay sinabi ko sa kanya na nakita ko silang dalawa sa kwarto na natutulog. Sagot naman sa akin ni Papa, baka daw namamalikmata lamang daw ako. Sinabi ko, kitang-kita ko Papa, na talagang nandoon kayo at natutulog. Mapapatunayan ko ito. Kaya sinabi ko kay Papa na samahan niya ako sa itaas ng kwarto nila para makita niya ang mga sinasabi ko. Pumayag naman si Papa na samahan niya ako sa itaas at kinuha na nga yung baril niya sa loob ng cabinet. Baka daw kasi magnanakaw ang nakita ko sa itaas, kaya sinamahan niya ako pa itaas. Nabitbit ang kanyang baril. Pag-akyat namin sa kwarto ay nauna nang pumasok si Papa sa loob ng kwarto. At ito na nga ang kanyang nasaksihan. Kitang-kita daw ni Papa ang sarili niya na natutulog nga sa kwarto pero nakadapa ito. Katabi niya pa nga daw yung kapatid ko. Nang lalapitan na nga namin ni Papa yung kamukha nila ay bigla na lamang itong naglaho, Sir Jules. Medyo napaatras pa nga itong si Papa at sabay yaya niya sa akin na bumaba na kami. Pagkababa namin, Sir Jules, ay agad namin ginising yung kapatid ko na natutulog sa ibaba. Baka daw kasi binabangungot na yung kapatid ko, kaya ginising na namin siya. Pero wala naman kaming nakitang pagbabago sa kapatid ko nang siya ay magising. Kaya kinabukasan, Sir Jules, ay nagpunta kami sa albularyo para itanong namin kung ano nga ba ang ibig sabihin nung nakita ni Papa ang kamukha niya at ang kapatid ko na natutulog sa kwarto. Inadvise sa amin ng albularyo na sunugin daw namin ang damit na suot ni Papa at ang kapatid ko para daw walang masamang mangyari sa kanilang dalawa dahil napakadelikado daw ng ganon sitwasyon. Pwede daw kasi na naglalakbay na ang kanilang kaluluwa kaya naiwan dito ang kamukha nila. Pag
Pag-uwi namin sa bahay, Sir Jules, ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Sinunog na agad namin ang mga suot na damit ng kapatid ko at ng papa ko. Lumipas ang ilang buwan, Sir Jules, at mabuti walang nasamang nangyari sa kapatid ko at saka kay papa. Nagpapasalamat na lang din ako, Sir Jules, sa ating Panginoon at hindi kami binigyan ng pagsubok sa buhay. Simula noon, Sir Jules, ay wala nang nagparamdam pa o nagpakita sa bahay namin. Kaya hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Jules. Maraming salamat.